Nung naupo naman si VP Sara, nakita ko parang very antagonistic na yung kanyang attitude towards President Marcos. Alam niyo, tatapatin ko kayo. Pinaglaban ko tong love team na to eh. Ang unit team. Umasa ako na sana sa pamamagitan ng pagkakaisa, may susulong natin ang ating bansa. Kasi nakakapagod na rin ibang-ibang administrasyon, laging antagonistic towards the previous administration, or vice versa. Sabi ko, makakabuti itong pagkakaisa, no? Pinaglaban natin itong unit team. Pero katulad ng isang relasyon, hindi lang naman pwedeng isang bahagi ang nag-e-effort. Nakita ko naman, may effort kay Pangulong Marcos to incorporate and to involve VP Sara. She was given so many prerogatives, even beyond her position as Vice President, in recognition of her position, out of respect for her position. Pero anong sinukli? Bigla na lang may investigation ng mga senador na aligned with the Vice President kung gumagamit ng droga ang ating presidente. Saan ka naman nakarinig ng ganon? What if that happened during the previous administration? That was unimaginable, di ba? Pero ang bait ng Pangulo, tumahimik lang siya. Maybe hoping na baka naman mag-reach out sa kanya si VP Sara. Ganun ang relasyon, umaasa ka pa rin eh. Tapos, the next thing I know, napagmas na naman natin, she was already making declarations na gusto daw niyang pilipitin yung leeg ng Pangulo. Dahil hindi daw nagbigay ng relo doon sa isang graduation. Bakit trabaho ba ng presidente mamigay na relo? What if regalo ng misis niya yun? E lagot siya pag pinamigay niya yon, di ba? Napakababaw na dahilan. Tapos, humantong na sa puntong pati buhay ng Pangulo. Pinagbabantaan. Pati ng kanyang asawa. Pati ni Speaker Martin. I mean, tapos ngayon nagdedemand ka. But you're not willing to give what you're demanding. And now you're saying ikaw ang iniwan. At sinasabi mo ikaw ang na-scam. Parang may mali naman yata doon sa declaration na yon. There's something inaccurate about it.